Dahil sa napaka-impressive na performance ni Kai sa Japan B-League, nakakaabot na sa 4 na sulok ng mundo kung gaano kagaling ni Kai. Kaya for the first time, ay kinatatakutan na ang Gilas Pilipinas dahil sa presence ni Kai, na legitimate 7'3", very skilled big man. Pero bakit nga ba natin nasasabi ito? Well, yan ang ating pag-uusapan in this video at panoorin hanggang dulo. Baka isa ang iyong comment sa aming babasahin. Pero bago yan, meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto at Gilas Pilipinas kinatatakutan na sa larangan ng basketball. In fact, sa pinalabas na 24-man pool ng Latvia, ay lahat ng kanilang magagaling na players ay maglalaro sa Olympic qualifying tournament. Pati ang Georgia ay maglalaro rin ang kanilang mga NBA players. Ito ang patunay na ayaw nilang matalo against Gilas, na alam nila na isang dangerous team being the Asian Games champion. Alam nila kung gaano kalakas ang Gilas dahil sa mga naglalakihan nating mga players led by Kai Sotto, AJ Edu, Junmar Fajardo, Japit Aguilar, Carl Tamayo, Kevin Kimbao, at ang ating naturalized player na si Justin Brownlee, all standing 6'7" and above to form a very tall, skilled and high basketball IQ team. Nakikita na natin kung gaano kalakas ng present Gilas team, coached by Team Cone against Hong Kong and Chinese Taipei, na talagang ginulat ng Gilas ang buong mundo dahil ibang klaseng team ang kanilang nakita. Kung noon ay guard heavy ang Gilas team natin, ay nag-iba na ngayon dahil we are now one of the tallest teams in the world, if not the tallest. Naglalakihan na kasi ang ating mga players. And with the addition of Kai Sotto, ay instantly nagiging world-class team ang Gilas. Hindi lang dahil sa height, kundi dahil napaka-skilled big man si Kai, and many believe that he can rival the skills and talent of NBA big men. At ito ngayon ang ating abangan sa Olympic qualifying tournament kung kakayanin ni Kai ang napakaraming mga 7-footers ng Latvia at Georgia. Masusubukan rin ang kanyang newfound power and strength kung kakayanin niya ang mga naglalakihang players ng Europe katulad ni na Kristaps Porzingis, Bartons Brothers ng Latvia, at sina Goga Bedetsky at Sandro Mamokelasvili ng Georgia. At mga kapatrol, heto na ang shoutout na hinihintay nyo. Shoutout at Epimakopi Cardal 4536, Gogo Kaizu, Kai Sotto, nasa likod mo kami. We support you, sir. Be safe and God bless you always. Shout out at Monching Grande 9743. Gusto ko ang style mo ng pagbigay ng impormasyon sa tungkol sa basketball ni Kaizu and other Filipino players and also the latest happening in the NBA. Good job. Keep up the good work. Shout out at Enrique GJ3JW. Idol ko kasi si Kai. Matagal ko siyang sinusubaybayan since high school and even his workout. Shout out at user MK7XP66I. Kaya ng Gilas yan. Kailangan lang nila teamwork, sipag at agresibo sa laro. At higit sa lahat, matinding depensa at sabayan ng dasal para manalo. Shout out at Joel Magalona 8236. Huwag lang susuko si Kabayan, may tamang panahon para sa kanya. At balitang NBA naman, Kristaps Porzingis ang nagtakda ng tono habang pinipigilan ng Boston Celtics si Luka Doncic
sa kamanghamanghang pambungad sa NBA Finals. Ang kakabalik lang na si Kristaps Porzingis ng Boston Celtics ay nakakuha ng 18 points sa unang 13 minutes ng kanyang NBA Finals debut at nagudyok sa Boston Celtics patungo sa kanilang pagkapanalo sa Game 1. Mahirap hindi sumang-ayon matapos ang unang laro ng Best of 7 NBA Finals. Sinugatan ng Boston Celtics ang Dallas Mavericks 107-89. Kung matatandaan natin, binubo ng mga fans ng New York Knicks nang si Kristaps Porzingis ay i-draft ng koponan bilang 4th overall pick noong 2015. At si Kristaps Porzingis ay nagkaroon ng ACL injury noong 2018 at na-trade sa sumunod na taon sa Dallas Mavericks, kung saan muli siyang pinahirapan ng injury at nag-struggle sa anino ni Luka Doncic. Ipinadala sa mapanglaw na Washington Wizards noong 2022 ang 7-2 Latvian at pagkatapos ay ipinadala naman sa Boston Celtics noong nakaraang taon. Ang kamalasan ay sumalpok muli sa kanya at nagdusa siya ng injury sa kanyang binte laban sa Miami Heat noong April 29. At halos hindi napansin ng Boston Celtics ang kawalan ng 20-year-old na big man na nawala sa susunod na 10 games. Siya ay masyadong napapansin sa kanyang pagbabalik ngayon sa TD Garden sa Game 1 ng NBA Finals. Lumalabas mula sa bench upang magbigay daan sa first quarter that set the tone for much of the night. At nagtala si Kristaps Porzingis ng 18 points sa kanyang first 13 minutes habang ang lethal shooting from the distance ang nagdulot ng Boston Celtics na makamit ang 17 points na abante pagkatapos ng first quarter at pinalawak pa ang kanilang kalamangan sa 21 points at the half. Sa kabuuan, nagambag si Kristaps Porzingis ng 20 points, pangalawa kay Jaylen Brown na merong 22 points. Ang Boston Celtics ang pinaka-epektibong team sa regular season offense sa kasaysayan ng liga na may 122.2 points per 100 possessions at sila ang pinakamahusay na koponan na may 64 na panalo. Dinala nila ito hanggang sa postseason at ngayon ay may 8 sunod-sunod na mga panalo. There was a certain logic sa kanilang panalo sa Game 1. Ang 29 points na abante ng Boston Celtics ay nabawasan ng 8 points sa third quarter habang si Luka Doncic ang nagpasimula ng comeback, pero ang Boston Celtics ay may panandalian lamang na ungusan at si Jaylen Brown ay tumindig at nagpakita ng katatagan sa parehong dulo ng court. We've got to take those threes away. That's what hurt us the most, sabi ni Luka Doncic sa mga reporters. Sa kabuuan, ito ay isang kahangahangang unang pagtatanghal sa NBA playoff stage. Operatic, in that they are full of drama, very noisy, and seem to take forever.